Araw ng linggo, wala nga pala akong pasok at sakto, papakita ko sa inyo kung paano nga pala namin pinoproseso ang pagtatanim dito sa aming greenhouse. Pero bago ang lahat, hi, ako nga pala si Sai, isang empleyado at nangangarap na makaahon sa buhay. Sabi nga nila, walang imposible kapag nagsusumikap ka. Kaya ano pang inantay nyo, samahan nyo na ako. Una ko nga ginawa, inilabas ko itong mga gamit na styroboard na pinantatakip namin sa mga mesa. Ito nga pala, ihugasan namin bago namin ulit gagamitin. Sinunod ko na nga pala itong mga mesa. 4 pala tong bakante at yung isa ay okay na. 3 na nga lang pala ang aking lilinisin. Gagamit nga lang pala ako dito ng sabong bareta at konting tubig at syempre kukuskusin na. At sa pagkuskus nga ay dapat swabe lang. Iniingatan kasi natin na baka mapunit itong ating lining. Kasi kapag nagkataon na napunit, nako, papakamot ka na lang ng ulo. At kapag ginagawa ko nga to, sinisigurado ko na ang bawat kanto ng mesa ay nakukuskus ko. Ito nga at natapos ko ng linisan ang 3 mesa. Sinunod ko na din palang lagyan ng tubig itong isang mesa. 15 liters pala ng tubig ang laman nitong timba. Bali ang kailangan pala natin dyan ay 60 liters sa isang mesa. Bali ang 60 liters nga pala na yan ay saktong-sakto na yan bago tayo makaharvest ng ating mga lettuce. Pagkatapos ng mapuno ng tubig itong ating mesa, ilalagyan na rin natin ito ng solution. At hindi naman talaga ito sponsor pero Nutrihydro ang gamit namin. Ang paglalagay nga pala nitong ating solution ay 2 ml per liter ng tubig. So bali nilagay nating tubig dito ay 60 liters, ang ilalagay naman natin ay 120 ml. So ayun, kailangan lang haluin dahil hindi naman pwede silang pagsabayin. At wag mo pala itong itulad sa ex mo na pinagsabay ka sa best friend mo. Biro lang mga kaigan. Yung una nga pala nating nailagay na nutrient solution ay responsible para sa pag-grow. Isusunod naman natin itong responsible para sa pag-bloom ng ating mga halaman. Haluin lang ulit upang magsama-sama na ang ating pangmalakasang nutrient solution. At kapag okay na nga pala ang mga kailangan sa loob ng greenhouse ay isusunod ko na din itong linisin ang ating mga styroboard. Ang paglilinis nga pala nito ay kailangan ng mahabang pasensya at syempre ihanda nyo na rin ang inyong pangmalakasang braso. Bukod kasi sa nakakapagod ay nakakangalay din ang pagbabrush ng mga styroboard na ito. Pagkatapos ko nga malinisan ng styroboard ay inilatag ko na ito sa ating nakahandang mesa. Ito ay para simulan na ang paglalagay ng ating mga punla. At nailagay na nga natin lahat ng mga punla. Salamat sa pagsama. God bless mga kaigan.